Sakay ng motor ay pansamantalang pinuntahan ng magkapatid na Gilbert at Albert ang lilipatan nilang bahay. Hindi muna nila sinabi to sa isa pang kapatid na si Gina dahil ang pangako nila sa isa't isa kung sakaling bibisita man sa nasabing bahay, dapat ay magkakasama silang tatlo. Kuya, kung sakali mang malaman ni Ate Gina na nagpunta tayo rito, labas ako dyan ha. Sabihin mong ikaw lang ang may pakana para hindi naman magtampo pati sa akin. Masyado ka naman nag-aalala sa ate mo. Relax ka lang dyan, bunso. Tsaka hindi naman magagalit yon. Ang idadahilan lang naman natin kung sakaling malaman niya na nauna na tayong sumilip sa bagong bahay, sasabihin ko lang, dinaanan ko si Arthur. Malapit naman talaga rito yun at tsaka dinaanan naman natin talaga, di ba? Sa bagay, may punto ka naman dyan, kuya. Naudlot na ang binatilyo sa pagsasalita sapagkat nagulat siya sa biglang paghinto ng motorsiklong minamaneho ng nakatatanda niyang kapatid. Muntik pa silang sumemplang. Mabuti na lang mabilis na gawa ng paraan ni Gilbert. Sabay na bumaba ang magkapatid sa motorsiklo at nilapitan ng matandang lalaking bigla na lang sumulpot sa kung saan. Putya naman no? Manong naman, huwag naman kayong basta-basta sumusulpot. Alam nyo bang delikado ang ginagawa nyo? Dahil una, nasa kalye ho kayo. Gumilid naman kayo dahil pare-pareho tayo madidiskrasya kung nagkataon. Kuya, easy ka lang. Matanda ang kausap mo. Easy lang ako, tol. Kaya nga matanda nga pero ang kaso parang walang pinagkakatandaan. Buwisit, di ba? Kamunti ka na kaya tayo ron. Nang mapatingin si Albert sa nasabing matandang lalaki, ay bigla siyang natahimik. Kitang-kita niya kasi ang panlilisik na mga mata nito na para silang kakainin ng buhay. Napansin din pala yun ni Gilbert, kaya hinubad nito bigla ang suot na jacket para i-flex ang katawan niyang may namumutok na mga muscles. Ang sama mo makatingin, Manong Parang ikaw pa ang galit. Ano, gusto mo ng away? Kuya, tama na yan. Ano ka ba naman? Nakakaloko kasi to Siya pa ang may ganang tumitig na masama. Siya na nga tong nanggago na biglang susulpot sa kung saan na parang kabuti. Kaya minsan ang hirap din talagang gumalang sa mga matatanda Lalo na kung mga tumatandang paurong. Bago pa halos matapos ng matipunong lalaki ang kanyang sinasabi, ay muli sa isang gilid kung saan nanggaling ang matandang lalaki, ay may matandang babae pang biglang sumulpot. May hawak tong mga talbos ng kamote at ilan pang mga gulay-gulay na halatang pinitas lang sa kung saan. Pagpasensyahan niyo na ang asawa ko. Medyo ulyanin na kasi. Ako nang humihingi ng tawad, mga apo. Pagkayukod ng matandang babaeng nangungulubot na ang muka, ay doon lang natauhan bigla si Gilbert. Kaya to biglang huminahon. Tinapik naman siya ng bunsong kapatid bilang senyas na kailangan na nilang umalis. Manang, pasensya na rin ho kung napagtaasan si tatang ng boses ng kuya ko Bantayan nyo na lang hunang mabuti ang asawa nyo. Kasi kung sa iba mangyari, baka hindi lang sigaw ang abuti niya. Teka na, tol. Pagsakay ng magkapatid sa motorsiklo, ay kitang-kita ni Albert na sinundan lang sila ng tingin ng mag-asawa bago marahang naglakad palayo. Dahil doon ay nakahinga sila pareho ng maluwag at nagtuloy-tuloy na sa kanilang pupuntahan. At makalipas lang ang ilang minuto, ay narating na nga nila ang bagong bahay na kanilang lilipatan. Hindi muna pumasok ang dalawa dahil hindi rin naman nila dala ang susi. Ipinagkatiwala kasi nila to sa nag-iisang babae sa kanilang tatlo. Walang iba kundi kay Gina. Buti na lang maganda ang lote na nakuha natin. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon mainit pa rin ang ulo ko dahil sa matandang pasaway na yon. Tapos kumakatitig pa siya no? Kuya naman, matanda na yun. Isipin mo paano kung si lolo at lola ang kausap natin. Nako, hindi ganun kaulaga ang mga lolo at lola natin kaya malabong sila yon. Teka, may iba tayo. Goods na goods tong bahay, no? Sayang at wala sa atin ang susi. Oo nga kuya okay na okay. Mahusay naman talaga si ate na pumili. Ang problema lang natin, kung paano makikisama sa mga bagong kapitbahay. Nako, hindi mo kailangan intindihin ng mga kapitbahay natin.
Wala naman silang ambag sa buhay natin eh. At saka, natanong ko na rin naman kay Arthur ang tungkol sa lugar na to. Ang sabi niya ayos naman daw ang mga nakatira rito. Tahimik daw at walang gulo. Marami nga lang nag-aalisan. Walang gulo pero maraming nag-aalisan? Parang ang conflict naman nun. Aba hindi ko rin alam. Malalaman natin yan kapag nakalipat na tayo rito. Kaya madaliin na natin ang pagliligpit ng mga gamit para naman mapaaga na rin ang lipat natin. Sa totoo lang gusto ko na rin ng bagong ambience. Alam mo naman. Nang magkatinginan ay sabay pa silang napakibit ng balikat bago magkaayaan ng umalis. Dahil tapos naman na nilang masilip saglit ang bagong lilipatan. Gabi na nang makauwi sila ng bahay kung saan naabutan nila si Gina na patuloy sa pag-aayos ng mga gamit nila. Saan naman kayo nagpunta? Kanina pa ako rito sa pagliligpit ng mga gamit. Gala kayo ng gala imbis na tumulong muna kayo. May emergency lang kina Arthur. Nagpatulong lang sa pag-ayos ng sasakyan niya. Oo nga ate. Dadaan nga sana kami sa bago nating bahay. Ang kaso, ginabi na kami. Masyado kayong excited. Makikita nyo rin naman yun. O siya, magsikain na muna kayo tapos tumulong kayo rito. Ganon na nga ang ginawa ng dalawang lalaki. Pagkatapos nilang kumain, ay nagtulong-tulong na nga ulit ang tatlo sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Pagsapit ng 10:00 ng hating gabi, ay nagkayayaan na rin silang matulog. Pero eksakto namang 12 midnight ay nagising silang lahat matapos mabulahaw ang kanilang bubungan. Mayroon kasing kumalabog doon. At nang tignan ni Gilbert at Albert, ay nagulat sila sa nakita. Hindi nila mapaniwalaan na isang kuting na kulay itim ang gagawa ng ganong tunog. Yan ang gumawa ng malakas na kalabog sa bubong? Obvious naman na hindi yan pusa may gawa. May bumato dyan. Nahulog na lang siguro yung ginamit na bato. Bumaba ka na nga at nag-aaksaya na lang tayo ng oras. Mabuti na lang talaga at aalis na tayo rito. Naunang bumalik sa loob ng bahay ang panganay na lalaki, kaya naiwan dun si Albert na iginagala ang tingin. Kalaunan ay napatingin siya sa kuting na itim matapos tong magmiyaw. Nang magtama ang kanilang mga mata, sa hindi malamang kadahilanan, ay bigla na lang siyang nangilabot. Mabilis na gumapang ang kilabot na yon sa buo niyang pagkatao, kaya sinaway niya kaagad ang kuting na tumalon palayo. Medyo nawala rin tuloy ang antok niya dahil sa nangyari. Ang gara naman ng pusang yon. O ano, Albert? May nakita ka ba, ha? Wala ate. Kuting na kulay itim lang. As in kuting. Sobrang liit. Pareho lang kayo ng sinabi ni Kuya. Akala ko tuloy naglolo ko lang siya Sana nga ate. Hayaan na nga lang natin yon at matulog na lang. Mabuti pa nga. Pagbalik ng binata sa kanyang kwarto, ay nakita pa niya sa bintana ang sinasabing kuting na kulay itim. Nakatingin na naman to sa kanya, kaya nangilabot na naman siya ng gusto. Tumindig na rin kasi to na tulad ng sa tao, habang ang mga mata ay nanlilisik na nakatitig sa kanya. Shoo! Shoo! Alis na dyan, kuting! Pasalamat ka, mabait ka. Dahil kung hindi, sinaktan ko na kayo. Sa gulat ni Albert ay napaatras siya at napasigaw ng malakas. Hindi niya kasi sukat akalain na magsasalita ang itim na kuting. At sa sobrang pagkataranta ay na-out of balance siya dahil hindi nakita ang mga gamit na nakasalansa na para sa paglilipat nila. Napapikit siya at napadilat din kaagad nang maramdaman na mayroong mahigpit na kumapit sa kanyang binti. Ay putang ina! Anong nangyari sa'yo? Huy! Grabe kung makapag-react ka. Ginigising ka lang para kang nakakita ng multo. Ha? Gina, Albert, magsibangon na kayo dyan. Anong oras na? Parating na magsasalansa ng mga gamit natin. Nalilitong iginala ni Albert ang tingin sa paligid at nang mapasadahan ng mga mata niya ang bintana kung saan nakita ang kuting na itim kagabi, doon niya lang napagtanto na umaga na pala. Kaya napakunot siya ng noo na punong-puno ng pagtataka. Paano nangyari yun? Parang halos kakapikit ko pa lang ah.
Bilisan mo na dyan, Albert. Mag-almusal na tayo. Nandiyan na ate. Hindi na lang niya masyadong pinagtuunan ng pansin ng mga nangyari. Nakisalo na siya sa pag-aalmusal at pagkatapos ay tumulong sa pag-aayos ng mga gamit na naiwan nila kagabi. Pasado 10:00 ng umaga ay dumating na nga ang truck at mga taong kinontrata nila para magbitbit ng mga gamit. Inabot din ng ilang oras ang pagsasalansan at nang matapos ay inaya muna ng magkakapatid ang mga trabahador na mananghalian. Nagsaing kasi si Gina at nagluto ng maraming ulam para sa lahat. At habang nagpapahinga ang lahat, bumalik si Albert sa kanyang kwarto para i-check na rin kung may nakaligtaang dalhin. Nang makita niyang malinis na ang lahat, ay lumapit siya sa bintana at muling dumungaw. Sa huling pagkakataon, ay pinagmasdan niya ang paligid sa labas dahil alam niya sa sarili na hindi na sila babalik sa lugar na ito kahit kailan. Nagdesisyon na kasi silang tatlo na lumipat ng bahay dahil ayaw na nilang maalala kung saang lugar namatay ang kanilang mga magulang. Isang mabigat na desisyon ang tungkol sa bagay na yon, pero pinag-isipan naman nilang mabuti kaya matapos nilang maibenta ang bahay ng kanilang mga magulang, ay humanap na nga sila agad ng malilipatan. Nang may sapat ng pahinga kasunod ng pagdating ng bagong may-ari ng bahay, ay ipinagkatiwala na lahat ni Gilbert sa mga yun ng lahat. Inaya na rin niya ang mga kasama na lumarga na para magtungo sa bago nilang magiging bahay. O paano? It's time to say goodbye na mga kapatid. Yes, kuya. It's time to say goodbye na talaga. Magpaalam na kayo sa dating bahay ng mga magulang natin dahil hindi na tayo babalik dito. Pasimpleng napaluha si Gina kaya niyakap siya ng bunsong kapatid. Don't worry ate. Sigurado kung masaya sila mama at papa sa desisyon natin. Wala kang dapat pagsisiyan. Uwi na rin to para makapag-move on ang lahat. Tama guys, kaya laban lang sa buhay. Kaya natin to. Ako bilang kuya nyo, susuportahan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Ako rin, guys. I will do my best to support kayo kahit mga pasaway kayo. Siyempre ako rin. Susuportahan ko kayo. Hindi pwedeng kayo lang. Di ako magpapatalo. Nagtawanan pa silang magkakapatid bago tuluyang lisanin ang lugar na yon. At mabilis na lumipas ang oras dahil sa heavy traffic ay inabot ng ilang oras bago nila marating ang destinasyon. Nauna lang ng ilang minuto ang magkakapatid dahil mayroon silang sariling kotse. Kasunod ni na Gilbert, Gina at Albert ay ang pagdating ng 2 truck na kanilang inupahan para magdala ng mga gamit sa bagong bahay na nabili nilang magkakapatid. Pagpasok nila sa loob ng bakuran, ay namangha ang 2 lalaki nang makita ng tutukan ang bagong bahay. Maganda pala talaga Kuya Gilbert. Nakaka-amaze tong bagong bahay natin. Oo nga, ayos na ayos, malawak ang parking, malawak ang bakuran. Oo naman, syempre. Pipili ba ako ng bahay na hindi tayo magiging komportableng lahat? Ay, Albert, pakitulungan akong buksan ng gate, nandyan na yung mga truck. Sumunod kaagad ang pinakabunso at nang mabuksan na ang gate, ay tinapik-tapik niya ang likuran ng truck na dahan-dahang pumapasok sa loob ng bakuran. Pagbaba ng mga workers ay sabay-sabay naman pumasok ang magkakapatid sa loob ng bahay, dala ang mga supot na bitbit nila nang mapadaan sa drive-thru kanina. Magmerienda na muna tayo, guys, bago magbaba ng mga gamit. Oh, merienda na muna raw guys, sabi ni Madam. Bahala kayo guys ha. Uubusin niya yan lahat kapag di nyo kagad kinain. Sabay-sabay na nga silang kumain ng burger, fries, spaghetti at soft drinks. Nang matapos na ay sinimulan na ng mga inupahan nilang trabahador ang pagbababa ng mga kagamitan sa truck. At habang abala mga inupahan nilang kalalakihan, ay saglit na lumibot ang tatlo sa kabuuan ng bago nilang bahay.
Malawak ang kanilang salaset at bawat sulok ay mayroong lagusan. Sa bandang kanan ay ang parte ng main entrance ng bahay. Sa bandang kaliwa naman ay pintuan papunta sa dining at kitchen area. Sa bandang likuran ay ang laundry area, shower room at common comfort room. Tagusan ito sa kusina at palabas papuntang likod bahay. Sa kabilang gilid malapit sa main entrance ay naroon ang hagdan pataas kung saan may 2 kwarto at malawak na terrace na tagusan din sa nasabing mga silid. Sa ibaba, sa bandang ilalim ng hagdan, ay may 2 pang magkadikit na kwarto at isang storage room. Namangha ang magkakapatid pagkakita sa pagkakatayo ng bahay dahil nga bukod sa magandang disenyo, malawak, maaliwalas at meron ding malawak na space sa likod ng bahay. Pero luma na ang pader doon at may crack na, kaya kita ang labas. Ito palang sasabihin ko sa inyo na medyo flaws nitong bahay, itong likuran. Bukod sa matitibag na ang bakod, medyo gubat-gubat na sa labas at matatayog ang puno. Hindi naman problema yan. Kapag nakuha ko na yung loan ko this month, ipapaayos natin yan. Oo nga ate, okay lang naman yan eh. Teka, may kubo ba sa banda ron? Parang medyo mapuno o magubat na ron ah. Sabay-sabay silang napatingin at nagulat, lalo na si Gina, sapagkat ngayon niya lang din nakita ang nasabing kubo. Parang ngayon ko nga lang din napansin ang kubo na yan. Ay, oo, naalala ko na. Hindi ko lang napagtuunan ng pansin. Sabi ng dating owner nitong bahay, may kapitbahay nga raw pala sila. Siguro yan nga ang bahay na yun dahil wala naman tayong mga katabing bahay eh. So malamang may tao nga dyan sa kubo. Hayaan mo sila, as long na hindi sila manggugulo sa atin. Tama. Uy, ano bang puno yung nasa bandang gilid? Ang sabi sa akin ni Mrs. Gigi, Nara tree daw yan eh. Nara tree? Yung national tree natin? O pwede nating tayuan yan ng treehouse oh. What do you think guys? Kung may budget ka, why not? Agree ako kay Kuya Gil. Pero kapag ako nagka-budget, gusto ko rin sanang magtanim rito ng eucalyptus tree para maging mabangong paligid. Masarap ang amoy ng puno na yun eh. Kaso parang mahal yata. Good idea. Basta ang usapan, kung may budget kayo at may gusto kayong gawin sa bahay na ikagaganda, hindi ko naman tututulan. Katulad niyang bakod. Possible next month, maipagawa ko na. Okay, sa treehouse ako sa Nara. Sa eucalyptus tree naman ako. Napakibit lang ng balikat ang panganay sa magkakapatid habang patuloy na iginagala ang tingin. Sa tingin mo, Gina, bukod sa treehouse at eucalyptus, ano pang magandang ilagay natin dito sa likod bahay? Kung ako kasi ang tatanungin, parang gusto ko kasi sana na maglagay ng mga couch dito tapos magpapagawa ako ng gazebo dyan sa pinaka-center para may tambayan tayo. Para kapag bumisita na rin si Mitch, meron kaming hangout place. Pati na rin ang mga bisita nyo, syempre. Wow, I like the idea ah. Kung may malaki nga lang tayong pera, magandang magpagawa ng swimming pool kahit maliit lang. Diba guys? Para sa akin lang ha. Di advisable kasi sa dami ng puno rito sa likod ng bahay, plus magdadagdag ka pa ng mga eucalyptus, magiging makalat ang swimming pool. And besides, wala naman tayong malaking pera. Gazebo na tambayan, treehouse ang medyo makatotohanan. Isama na rin natin yung paborito mong puno, efficacent tree. Eucalyptus, hindi efficacent. Dahil doon ay nagtawanan silang tatlo habang nangangarap sa mga ipagagawa nila sa bagong bahay. Kuya, hindi mo ba isasabay ang treehouse sa pagpapagawa ng bakod dito sa likuran? Oh, ay bakit ko naman isasabay? Ikaw may trip nun kaya ikaw mag-provide. Kakasabi ko lang kanina para ka namang others. Natigilan na ang tatlo sa pagkukwentuhan dahil mula sa labas ng kanilang bakuran ay nakita nilang nagliwanag ang loob ng kubo, senyales na meron ng tao sa loob. Oh, nagbukas na yung ilaw ng kapitbahay natin guys.
Na-curious tuloy ako kung ilan ang mga kapitbahay natin dyan eh. Alam mo, Gina, huwag kang makyuryo sa mga taong ganyan. Kadalasan yan yung mga taong kalye na nagtayo lang na mababahayan sa kung saan-saan. Mamaya mga kawatan pala yan, di natin alam. Dapat mamaya yung sirang pader, harangan natin pansamantala. Dahil baka mamaya pasukin na lang tayo ng mga nandyan. Medyo overacting ka ron, kuya. Hindi yun ka-OA yan, Albert. Mas maigi nang alerto ka. Remember na bagong salta lang tayo rito. At hindi natin alam kung sino ang mga kapitbahay na mapagkakatiwalaan o kung meron bang mapagkakatiwalaan. Sa bagay, may point. Napatingin ulit sila sa kubo dahil may 2 tao na lumabas mula roon pero hindi nila masyadong namukaan dahil medyo nagdidilim na ang paligid. Oh, tara na nga muna sa loob. Mamaya tapos na ang mga naghahakot eh. Sige, sige. Susunod na lang ako mga kapatid. Nagmumuni-muni ako rito sa bago nating bahay eh. Nanamnamin ko ang unang paglubog ng araw natin dito. Daming alam nito oh. Bilisan mong sumunod sa loob para makatulong ka sa pag-aayos ng gamit ha. Nagtawanan na naman silang 3 bago magkasunod na pumasok ang mga kapatid ni Albert sa loob ng bahay. Siya naman, katulad ng sinabi kanina, ay ninamnam nga ang unang gabi nila sa nasabing bahay. Masaya ang puso niya dahil mas magandang bahay ang kanilang nalipatan pero malungkot pa rin sapagkat ang tanging pamana at alaalang bahay at lupa ng mga magulang nila ay wala na. Ay, wala talagang perpektong buhay. Iniisip lang natin na perfect pero lahat ng bagay laging may flaws. Habang iginagala niya ang tingin sa paligid, ay muli siyang napasulyap sa kubo hanggang sa humangin ng malumanay. Dahil doon ay para tuloy nagsasayawa ng mga kapunuan sa paligid, pati ang naratri na nasa loob ng kanilang bakuran. Nang mapabaling ang tingin niya sa nasabing puno, ay gano'n na lang ang gulat ni Albert nang makita ang itim na kuting na nakatayo sa isa sa mga sanga ng nasabing puno. Niliitan niya ang mga mata niya at tiniyak sa sarili kung ito nga ba ang pusang itim na huli niyang nakita sa dati nilang bahay. What the Ito ba yung kuting na yun? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay tumalo na ang kuting palayo kasunod ng pagtawag sa kanya ni na Gilbert at Gina. Pumasok ka na rito sa loob kasi mag-aayos na tayo maya-maya. Patapos na yung mga nag-aakot na mga gamit natin. Awat na muna sa pagsisintimiento mo dyan, Albert. Di bagay sa'yo maging emo. Mukha kang clown. Oo na, papasok na. Nang muli siyang mapalingon sa naratri, ay wala na roon ang pusang itim. Kaya napailing na lang siya at kaagad na pumasok sa loob ng bahay para tumulong sa mga kapatid. Maya-maya pa, nang umalis na ang mga truck na inupahan nila pati mga trabahador, ay saglit muna silang naupo sa malawak na living area habang pinagmamasdan ang sangkatutak na gamit. Pasado 6:30 na rin ng gabi, kaya nagsuggest muna ang babae ng gagawin nila bago mag-ayos. Mag-dinner na muna tayo. Magpapadeliver na ako ng foods. Pwede naman, kahit halos kakamerienda lang natin. Hayaan mo na ang ate mo. Tutal libre naman niya eh. Sige Gina, mag-order ka na ng foods. Samahan mo ng chop suey at saka pansit. Namimiss ko nang kumain ng mga ganun eh. Ako talagang manlilibre? Ambagan kaya? Remember, katatanggap ko pa lang sa trabaho bago tayo maglipat. Baka nahihilo ka Gina. Ako na nagbayad sa mga truck pati workers plus merienda. Nagkukuripot ka na naman ha. Mag-iipon nga ako ng pera. Pampayukaliptus tree ko eh. Sige na, manlibre ka na. Kesa makupit pa ng isa dyan. Oh, nadamay na naman ako. Patay tayo dyan. Samahan mo na ng alak ha. Masarap mag-ayos-ayos ng mga gamit habang nagiinom para hindi ramdam ang pagod. Wala naman ang nagawa ang dalaga kundi umorder na nga ng makakain nila para sa hapunan. At pagkatapos nga ng usapan ay nagsimula na sila sa kaunting pag-aayos ng mga gamit
habang naghihintay sa kanilang in-order. Mabilis na lumipas ang oras, saglit na tumigil si Albert nang maihi siya. Pagdiretso niya sa common comfort room, ay naaninag niya sa maliit na bintana ng CR ang likod bahay. Doon ay tumambad sa kanyang paningin ang magandang tanawin sa labas. Namangha siya nang makita mga nagniningning na mga alitaptap na tila nagpapaliwanag hindi lang sa likod ng bahay, kundi pati na rin sa buong gabi. Kuya! Ate! Tara dali! Sa likod ng bahay! Nang nasa likod bahay na ang tatlo, ay nakita nga nila mga alitaptap na aali-aligid. Kitang-kita sa mga mata ng magkakapatid ang pagkamangha dahil doon. Isa-isang nagpuntahan ng mga alitaptap sa kakahuyan sa likod ng kanilang bakuran bago tuluyang maglaho na parang bula. Shit! Nakita niyo yun? Ang ganda, kuya, ate! Buti na lang talaga itong bahay na to ang nabili natin. Ang sarap sa feeling makakita ng ganong karaming alitaptap. Oo nga. Parang sa mga pelikula lang ako nakakakita ng ganun eh. Saka sa mga fantaserye, nakaka-relax nga. Saktong-sakto talaga ang ipapalagay kong mga couch at gazebo. Pati yung treehouse ko. Lul, pag-ipunan mo yun. Alam nyo bang kapag maraming alitaptap sa isang lugar, ibig sabihin enchanted yun. Enchanted? Kakanood ni ate ng Encantadia, kaya ganyan. Napatawa ng bahagya ang panganay habang ang dalaga naman ay napaismid lang sa sinabi ng bunsong kapatid. Oh, wala nang mga alitaptap. Magsipasok na tayo sa loob. Hindi talaga tayo matatapos ng mabilis kung pahinto-hinto tayo. Sinundan ng tingin ng dalawang lalaki ang kapatid nilang babae hanggang makapasok to sa loob ng bahay. Nang mawala na sa paningin nila, ay napangiti na lang sa isa't isa at saka sumunod dito. Nang nasa loob na ulit sila ng bahay, ay nagkanya-kanya na muna ulit sila ng pag-aayos. Kinuha nila sa sala ang sarili-sarili nilang mga gamit at inalagay na nga ito sa kani-kanilang kwarto at pagkatapos ay nagkanya-kanya sila ng pag-aayos sa kanilang mga silid. Mabilis na lumipas ang oras, eksakto 8:30 ng gabi. Habang abala ang tatlo sa pagpapaganda ng kani-kanilang kwarto, ay biglang tumunog ang doorbell, senyales na dumating na nga ang nagdi-deliver ng pagkain. Lumabas si Albert mula sa kwarto na nasa second floor. Dumungaw siya sa katabing silid kung saan nakita niya ang ate Gina na abala rin sa pag-ayos. Ate, narinig mo ba na may nag-doorbell? Oo, pakikuha na lang sa baba dahil baka yung order na natin yung foods. Paid naman na yun eh. Okay, sige. Patakbong bumaba ang binata at nagtungo sa gate para kunin na nga sana ang order nilang pagkain para sa hapunan. Nakita pa niyang dumungaw sa kanya ang Kuya Gilbert niya habang nagpapatuloy sa ginagawa nito. Pagbukas ng binata ng gate, ay wala naman siyang nakitang delivery guy. Kaya nagtaka siya. Lo, ano kaya yun? Lakas trip ah. Tapos wala pa pala. Sumili pa siya ng pakaliwa at pakanan kung may tao, pero wala talaga siyang nakitang kahit sino. Kaya ang ginawa niya ay bumalik sa loob ng bahay na dismayado ang mukha. Oh, ano yun? Akala ko nandyan na yung magdi-deliver ng pagkain natin eh. May narinig ka ba nag-doorbell? Wala. Ayos ba ang doorbell? Ayos daw sabi ni ate eh. Kapag may nag-doorbell kuya, ikaw nang kumuha ng pagkain ha. Mas malapit ka naman eh. Okay, sige. Pagbalik ng binata sa ikalawang palapag, ay sinalubong siya ng dalagang nagugutom na rin. Oh, nasa na yung foods? Wala pa nga eh. Sabi ni kuya wala naman daw siyang narinig na nag-doorbell eh. Hindi pa niya halos natatapos ang sinasabi, ay narinig na naman nila ang tunog. Kaya naman sabay nang bumaba ang magkapatid kung saan naabutan nila si Gilbert na nasa main entrance na ng bahay. May narinig na ako nag-doorbell. Ako nang kukuha. Gutom na rin ako eh. Sabay-sabay silang nagtungo sa gate subalit sa halip na food delivery ang makita, ay dalawang matandang mag-asawa na naglalakad palayo.
Nang mamukaan ng dalawang lalaki ang mag-asawang matanda, ay kaagad nag-init ang ulo ni Gilbert. Lalapitan niya sanang mag-asawa, pero kaagad siyang inawat ng bunsong kapatid. Nagulat naman si Gina dahil sa naging pagkilos ng dalawa niyang kapatid. Kuya, ano ka ba? Matanda yung mga yan. Putang ina, hanggang dito ba naman? Ba't kayo nagdo-doorbell ha? Ano kayo, mga batang nagtitrip? Kung may gusto kayong pagtripan, huwag kami. Iba na lang. Hoy, kuya! Ano bang nangyayari? Napatingin ang tatlong magkakapatid sa mag-asawang matanda na huminto matapos sigaw-sigawan ni Gilbert. Pagkalaon ay yumukod ang matandang babae, senyales na paghingi ng tawad. Ano, magsusorry ka na naman, manang? Naknang putya. Kuya, yung bibig mo nga. Matatanda yan. Albert, ano ba kasing problema ha? Eksaktong pagkasabi noon ng dalaga ay siya namang pagdating ng isang motor delivery na lumapit mismo sa kanilang magkakapatid. Dahil doon na nakafocus ang atensyon ng magkakapatid, ay hindi na rin nila namalayan na umalis na ang matandang mag-asawa. Na-realize na lang nila yon nang matanggap na ang in-order nilang pagkain at nang umalis na ang food delivery guy. Nang nasa loob na sila ng bahay, sa mismong sala kung saan naroon pa rin ang dining table, ay padabog na inilapag ni Gina ang pagkain, saka tinignan ng masama ang dalawa. Kuya, ang childish ng actions mo kanina ah. Matatanda yung kausap mo tapos binabastos mo? Kasalanan nila yon. Kumain na lang kaya tayo. Gutom na talaga ako, kuya, ate. Shut up, Albert. Teka, paano naging kasalanan yun ng mag-asawang matanda? Bakit? Nakita mo na ba sila before? Parang kilalang kilala mo na sila eh. At galit na galit ka pa. Nanahimik ang dalawang lalaki kaya nagsalitan ng tingin ni Gina sa mga to sapagkat kilala niya ang dalawang kapatid kapag may itinatago sa kanya. Nang ma-realize niya ang nangyari, ay nanlaki ang kanyang mga mata habang sarkastikong napapatawa. I see. Right after niyong pumunta kay Arthur, dito kayo dumiretso tapos nakaengkwentro niyo yung mag-asawa. Yes, ate. Sumilip lang naman kami sa gate dahil wala kaming susi. Tsaka, pabigla-bigla kasing sumulpot yung matandang yun. Muntikan patuloy kami madisgrasya kahapon. Alam mo kuya, hindi naman ako galit dahil hindi niyo sinabi na sumilip na pala kayo rito sa bahay. Ang kinaiinis ko ngayon ay yung actions mo towards sa mag-asawa. Show some respect naman. Kahit mali sila, still matatanda pa rin sila. Then why the hell sila nagdo-doorbell? Ano, nagtitrip? Hindi naman tayo sure na sila yon. Sila lang naman ang tao sa labas. You know what, guys? Kumain na tayo at namabusog na tayo. At kapag busog na, pwede na ulit tayo magtrabaho habang umiinom kesa pinagtatalunan ng nonsense na bagay. Dahil sa sinabing yun ni Albert, ay hindi na umimik ang mga nakatatanda niyang kapatid. Kumain na lang sila ng hapunan na sa unang pagkakataon ay napakatahimik. Hindi kasi sila ganon kapag magkakasama sa hapagkainan. Nang matapos ng kumain ng hapunan, ay nagkanya-kanya na ulit sila hanggang sa makita na lang ni Gilbert mula sa terrace na hinahatak ng kuya niya ang mga sofa papunta sa likod ng bahay. Pagkatapos nun ay umakyat ito sa ikalawang palapag at nagtungo sa kwarto ni Gina kaya sumunod doon si Albert. I'm sorry kung naging asal kalye ako sa dalawang matanda. Magsusorry ako sa kanila kapag nakita ko sila ulit. Let's go na muna sa likod at magpahinga na. 10:00 na rin kaya uminom na muna tayo ng alak para pampatulog. Ngumiti lang si Gina habang si Albert naman ay inakbayan ng mga kapatid. Cheers to our new house, my kuya at ate. Sabay-sabay silang bumaba at nagpunta sa likod bahay para mag-inuman. Pagkatapos magtama ang mga boteng hawak nila, ay nagsimula na ngang umikot ang tagay. Naging masaya sila ng gabing yon at nakatulog ng walang hinanakit sa bawat isa katulad ng itinuro sa kanila ng mga magulang
na nakasanayan na rin nila. Pasado 3:00 ng madaling araw ay nagising bigla si Albert matapos manakit ang kanyang pantog. Senyales na siya ay naiihi na. Nagkusot-kusot pa siya ng mga mata, saka pinagmasdan ng dalawang kapatid na nahihimbing ang pagtulog sa couch. Lumakad siya malapit sa puno ng nara para doon na sana umihi nang mapasulyap naman siya sa labas ng bakuran, sa kubo ng misteryoso nilang kapitbahay. Mula roon ay nakita niyang may 2 taong nakatayo na tila nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Noong unay hindi niya ito masyadong pinansin. Umihi muna siya, subalit nang matapos na ay sa kanya lang napagtanto na nandoon pa rin ang 2 taong nakatayo. At katulad kanina, nakatingin to sa kanila, kaya napakunot noo siya at pinagmasdan ng mga to. Tila nawala ang kalasingan at antok niya nang maunawaan kung sinong 2 kapitbahay na nakatira sa isang kubo. Walang iba kundi ang matandang mag-asawa na kung saan ay mainit ang dugo ng kuya niyang si Gilbert. Teka, sila yung mag-asawa. Natigilan siya nang mapansin at marinig na tila may kung anong ibinubulong sa hangin ng mag-asawa. Hindi niya marinig ng malinaw ang mga sinasabi, kaya lumapit siya sa sirang pader at lakas loob na kinausap ang mag-asawa. Meron po ba kayong sinasabi? Pasensya na po pala kayo sa kuya ko ha. Mabait na po si Kuya Gilbert at... Biglang nanayo ang mga balahibo ng binata nang dumampi sa kanyang katawan ng malamyang ihip ng hangin. Bigla na lang siyang napayakap sa sarili habang nananatili ang tingin sa matandang mag-asawa. Patuloy pa rin sa pagbulong ang dalawa hanggang sa unti-unti nang nakaramdam ng kakaibang bigat si Albert. Nagsimulang mangilabot ang buo niyang katawan. Nagsimula ito sa talampakan, papunta sa tuhod, paakyat sa tiyan, kaya bigla na lang siyang naduwal ng ilang ulit. Pagbalik niya ng tingin sa mag-asawa matapos dumuwal, ay wala na ang mga turoon. Pagkatapos noon, mula sa matibay na sanga ng Nara tree, ay mayroong gumawa ng kaluskos, dahilan para mapatingin siya roon. At gano'n na lang ang gulat niya dahil nandoon na naman ang kuting na itim. Nakatitig ito sa kanya, nanlilisik at namumula mga mata na para siyang gustong sakmali ng buhay. Ikaw na naman? Nakakapagtimpi pa kami kahit magaspang ang pag-uugali niya. Sa tamang panahon, makakamtan niya rin ang tamang leksyon na nararapat sa kanya. Pagtalo ng kuting na itim ay biglang napabangon si Albert at gano'n na lang ang gulat niya nang makitang mataas na ang araw. Napapikit siyang nagtakip ng mga mata kasunod ng pasimpleng pagtingin sa relong nakasuot sa kaliwang kamay. Shit! Mag-aalas 9 na ng umaga? Doon niya lang din napagtanto na nakahiga na pala siya sa mahabang couch. Oh, buti gising na ang prinsipe. May almusal na rin sa kusina. Kumain ka na at baka magutom ka. Paano ako napunta rito, ate? Abay, malay ko. Pagkagising ko, nandyan ka na eh. Si Kuya Gil. Nandun sa kwarto niya, magpapahinga raw muna siya. Maaga raw siyang nagising eh. Masakit din yata ang ulo. Bumangon ka na dyan. At kainin mo na yung natirang pagkain kagabi bago pa yung mapani sa Albert. Minaikrowave ko na yon, ubusin mo na. Dahil kumain naman na kami ni Kuya. Kumakamot ng ulo si Albert na naglakad pero pasimple pa siyang napasulyap sa puno ng nara at sa kubo ng matandang mag-asawa na kapitbahay nila. Nakita niya pa ang matandang babae na kararating lang at may dalang supot na naglalaman ng mga gulay. Paglingunon sa kanya ay umiwas siya ng tingin bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Nang nasa kusina na siya at nag-aalmusal,
ay muli niyang naalala ang nangyari kaninang madaling araw. Kaya saglit siyang natigilan sa pagsubo ng pagkain. Nakita ko na naman yung kuting na itim. Panaginip lang ba yun o totoo? Langya, paano ako napunta sa couch? Ang alam ko talaga, umiihi ako tapos nakita ko yung matandang mag-asawa na kapitbahay pala namin. Natigilan siya sa pagsasalita ng maalalang nakita kaninang madaling araw. Kung paanong bumulong-bulong ng kung ano-ano sa hangin ang matandang mag-asawa. Nangilabot na naman tuloy siya at pasimpleng napayakap sa sarili. Ano kaya ang binubulong ng mga yon? Sa totoo lang, nakakatakot sila kagabi. Para silang mga... Tindi naman ang kapatid ko talaga. Feeling walang gagawin ngayong araw. Ano, Prinsipe Zardos? Tapos ka na bang mag-almusal? Baka gusto mong magpamasahe ng katawan. Bilisan mo na dyan at baka makutongan na kita. Magpapatulong ako sa pag-akit ng aparador ko sa kwarto. Grabe ka naman ate. Wala pa nga sa kalahati itong nakakain ko eh. Kay Kuya Gil ka muna kaya magpatulong. Bakit hindi mo siya itry na gisingin sa kwarto niya? Sa kanya mo yan sabihin. O sige na, wait lang. Bibilisan ko na rito. Susunod na ako ron sa sala. Pagkaalis ni Gina ay nagpatuloy na sa pagkain ng binata. Binilisan na nga niya ang pag-aalmusal. At nang matapos na ay dali-dali siyang sumunod sa living room kung saan naabutan niya ang dalaga na tinatanggal na ang mga gamit sa kanyang aparador para gumaan kapag binuhat. Kaya ba natin yan ng tayo lang? Hindi naman siya ganun kabigat. Gawin natin yung tinuro ng mga naghakot kahapon. Sa terrace natin idadaan. Aalalay ako rito sa baba basta itali lang ng mahigpit. Okay. Si Kuya ba? Mas okay sana kung katulong siya para sigurado. Pakisilip mo na nga muna sa kwarto niya. Sabihin mo na rin magpapatulong tayo. O sige, wait lang te. Dali-daling tinungo ng binata ang silid ng kanyang kuya. At dahil sa hindi nakalakang silid, pumasok na kaagad siya at kinumusta si Gilbert. Kuya, ano? May hangover ka pa? Papatulong sana kami ni Ate Gina na iakyat yung aparador niya sa taas. Aalalay ka lang naman. Medyo masakit pa talaga ang ulo ko. Hindi naman marami ang ininom ko. Pero parang ang bigat-bigat ng katawan ko ngayon. Baka sa pagod yan. Ano? Tara na! Sige, wait lang. Susunod na ako sa labas. Pagbalik ni Albert sa sala ay tumulong na siya sa pagtulak ng aparador papunta sa labas ng bahay. Siya na rin ang nagtali ng maigi para kapag hinila na ito pataas ay walang maging problema. Paglabas ni Gilbert sa kwarto ay nagpaalam naman na si Albert na aakyat na sa terrace para maghintay ng signal. Senyasan nyo na lang ako, kuya, ate. Kung pwede nang hilahin ha. Okay, sige. Nang nasa balkonahin na, ay pumalakpak ng mahina ang binata, senyales na ready na siya. Okay na, tol. Kaya mo bang hilahin, ha? Baka need mo pa ng tulong. Sige kuya, ate. Hilahin ko na. Marahang hinila ni Albert ang lubid. Hanggang sa mga lahati na ang aparador, ay napahinto siya saglit sapagkat nakita niya mula sa labas ng bahay ang mag-asawa nilang kapitbahay na marahang naglalakad. Nang magtama ang mga mata nila, ay gano'n na lang ang namayaning takot sa puso niya na hindi niya rin maintindihan kung bakit. Kamuntikan niya tuloy mabitawan ng lubid. Mabuti na lang ay nakaalalay ang kuya at ate niya sa ibaba. Uy, Albert! Ano nangyari? Hinahatak mo ba? Be careful naman, Albert. At baka mabagsakan mo pa kami ni Kuya. Sorry, nadulas lang. Ito na, hinahata ko na ulit. Alalay lang kayo dyan ha. Habang sinasabi niya yon, ay kitang-kita naman ng mga mata niya kung paanong bumubuka ang bibig ng mag-asawa habang nakatingin sa kanila. Dahil tuloy doon ay naalala na naman ni Albert ang pagbulong-bulong ng mga to
Kaninang madaling araw. Paglabas ng matandang mag-asawa sa kanilang bahay, ay bigla na lang nilang narinig ang pagsigaw ni Gilbert kasunod ng pagka-out of balance nito. Aray ko, putya! Natumba sa sahigang matipunong lalaki kaya muntik na siyang madaganan ng aparador. Mabuti na lang talaga ay nahigit ng maigi ng bunso niyang kapatid ang aparador pero nangalay pa rin si Albert. Ano nangyari, kuya? Biglang nanakit ang ulo ko. Tumabi na kayo, hindi ko na kayang pigilin. Ang sakit na ng kamay ko. Parang mapuputol na ang daliri ko, bilis! Kasabay ng pagkakasabi niyang yun ay ang pagbitaw niya sa lubid na nagdire-diretso sa kanyang kamay, dahilan para masugatan yun. Sa kabutihang palad, pagbagsak ng aparador sa sahig ay nakaurong na sina Gilbert at Gina, kaya nang sumilip doon ang bunso nilang kapatid ay ang nasirang aparador na lang ang nakita nito. Shit! What the hell happened? Dahil sa mga nangyari ay natigil ang paglilinis nila. Bukod sa matinding pananakit ng ulo ni Gilbert, ay nagdugo rin kasi pareho ang mga palad ni Albert matapos gumasgas dito ang makapal na lubid. Pagkatapos mananghalian ng tatlo, ay tumambay sila sa kwarto mismo ng panganay at doon nag-usap-usap. I'm so sorry, guys. Hindi talaga magandang idea ko kanina dahil masama pang pakiramdam ni Kuya. Tapos ikaw, Albert, hindi mo naman kayang hilahin ang aparador ng mag-isa lang. Nasugatan ka patuloy. Dapat talaga umupa na lang ako ng taong capable eh. Wala nang sakit ng ulo ko pero parang nangihina pa rin ang katawan ko. Para akong tatrangkasuhin na ewan eh. Medyo namumutla ka nga, kuya eh. Sure kang hangover lang yan, Kuya? Oo naman. Sure na sure ako, siguradong hangover lang to. Kailangan ko lang ng sapat na tulog. Magpa-check up ka kaya? Overacting ka talaga. Hangover nga lang eh, pa-check up ka naman. Ang malas naman ang unang araw natin dito sa bagong bahay. Hindi kaya may kinalaman to sa mga alitap-tap kagabi? Sinabi ko naman sa inyo kagabi, di ba? Kapag maraming alitap-tap ang isang lugar, ibig sabihin enchanted o may mga nananahang kung anong klaseng element. Dahil tuloy sa sinabing yun ng dalaga, ay biglang napaisip si Albert patungkol sa kapitbahay nila. Hindi pa rin kasi alam ng kuya at ate niya na ang matandang mag-asawang nakatira roon. Hindi na rin muna siya umimik dahil nagpatuloy pa si Gina sa pagsasalita. Dapat siguro, ipabless muna natin tong bahay, no? Kuya, tingin ko tama si Ate Gina. Ipabless na muna natin tong bahay. Kasi di ba sabi ng may-ari, almost 2 years nang hindi natitirahan to? More on bakasyon lang sila. Once in a blue moon, kumbaga. Baka nga mamaya, hindi ko naman sinasabi ang sinasabi ni ate na dahil sa alitap-tap ah. Kasi di ba, kapag ang isang bahay inabandona, posible talaga na may tumitira. Itong mga kapatid ko talaga. Dahil yan sa kakanood nyo ng Encantadia eh. Tapos yung isa naman, kaka-paranormal activities. Bilisan natin ng pag-ayos ha. Dahil sa Sunday, ipapabliss na talaga natin tong bahay. Kailangan bago ipabliss, maayos ang bahay dahil cleanliness is next to godliness. Wala ring saysay kung magpapabliss tayo ng bahay na makalat dahil baka sa halip na pumasok ang grasya, lumayas lang. Napaangat na lang ng kilay sina Gina at Albert habang ang kuya nila ay dumapa na at tumalikod sa kanila. Eh anong gagawin natin, Kuya? Kung pareho kayong hindi makakilos ngayon ni Albert. Oo nga naman. Magpahinga na muna tayo pare-pareho. At wala munang magsashot hanggang hindi natatapos ang paglilinis. Ikaw nga may pakana ng alak kagabi. Tama! Bukas kapag okay na ang pakiramdam ko, ako na ang bahala sa buong first floor sa pag-aayos. Uupa na rin tayo ng kahit 2 tao na tutulong sa pag-akyat ng mga gamit sa taas para hindi na maulit yung nangyari kanina. Sige kuya, take a rest. Doon na muna rin ako sa kwarto at iisipin ko ang magandang style. Me too.
Kung may kailangan kayo, call me sa kwarto ha. Mag-aayos-ayos na lang din muna ako ng mga kaya ko lang buhatin para hindi rin sayang ang oras. Matapos magtungo sa kanya-kanyang silid, ay nahiga muna si Albert habang marahan na binubukasara ang mga kamay niya. Nakabenda na ang sugat, nalapatan na ng first aid at nakainom na rin siya ng gamot. Pero medyo ramdam niya pa rin ang hapdi. Di ka kasi nag-iingat, Albert eh. Ba't mo pa kasi tinignan yung matanda mag-asawa? Biglang nanumbalik sa isip niya ang mga nangyaring pagbulong-bulong ng matandang mag-asawa, dahilan para mangilabot na naman siya. Erase. Huwag mo nang isipin yung nakakatakot na mag-asawang yun. Mag-focus ka na lang sa magandang bagay. Idinivert na nga lang niya ang isip sa mga positibong bagay-bagay hanggang sa makatulugan niya na rin yon. Kaya lang, sa kalaliman ng kanyang pagtulog, ay nagising siya matapos maramdaman na mayroong dumidila sa magkabila niyang palad. Pagmulat ng mga mata, ay nakita niya ang dalawang kuting na itim na siyang may gawa ng mga pagdila-dila. Dahil doon ay napabalikwas siya ng bangon at napaatras hanggang sa makorner siya sa pinakadulo ng kama. Nagkusot siya ng mga mata sa pagbabakasakaling namamalikmata lang, pero hindi nawala ang dalawang kuting. Tumingin din siya sa relo sa kaliwang kamay at nakatutok yon sa 3:30 ng hapon, pero hindi umiikot ang seconds. Hindi dapat matakot ang mababait na tao dahil alam nilang wala naman silang ginagawang masama. Pasensya na kung pati ikaw ay nadamay sa pagbibigay ng leksyon. Sa sobrang pagkabigla, ay hindi kaagad nakakilos ang binata. Kaya hindi niya namalayang nakalapit na ulit ang dalawang kuting na itim sa kanya at nagpatuloy sa pagdila ng kanyang mga palad. Nang mapagtanto niya ang bagay na yon, ay inangat niya ang dalawang kamay at tumayo sa kakabadong pinagmasdan ng mga hindi pangkaraniwang hayop. Sino ba kayo? Anong klaseng nilalang kayo? Bakit ayaw niya akong lubayan? Please, umalis na kayo. Sino na naman ang pinapaalis mo ha? Pagmulat ng mga mata, ay nakita kaagad ni Albert ang kanyang ate nangingisi-ngisi. Kaya nahihiya siyang napabangon sa kama at napaatras. Ganyan na ganyan ka dati nung nagwe-wet dreams ka eh. Ano ba ate? Ba't ka ba nandito? Di kita matutulungan. Kita mo nga yung kamay ko, may sugat pa. Mabilis niyang binukasara ang mga kamay dahil parang gumaan bigla ang pakiramdam niya. Hindi na rin kasi ito kumikirot kumpara kanina. Nawala na yung sakit? Malamang umepekto na ang gamot. Samahan mo ako sa supermarket saglit. Nagbigay si kuya ng pera at bibili tayo ng stocks para hindi na order ng order. Tutulong ka lang naman sa pagtutulak ng cart at hindi kita pagbubuhatin. Ewan ko na lang talaga kung pagbuhatin pa ako ron sa supermarket kapag nakita nila na nakabenda tong dalawa kong kamay. Oh, alam mo naman pala eh. Sige na, magbihis ka na. Hihintayin kita sa baba. Nagpapabili rin kasi si kuya ng gamot. Mukhang nauwi na sa trangkaso. Okay lang ba siyang iwan mag-isa? Oo naman, siya na nga ang nagsabi. Paspas na dyan, bilis! Okay, sige. Maghihilamos lang ako. Pagkalabas ng kwarto ng dalaga, ay kaagad nagtungo sa banyo ng second floor si Albert para makapaghilamos ng mukha. Humarap muna siya sa salamin at nang huhubarin na ang puting damit na suot, ay bigla niyang napansin na naglaglagan ang itim na balahibo mula roon. Kinuha niya ang ilang natirang strand at taimtim tong pinagmasdan. Nang masigurong balahibo to ng pusang itim, ay mabilis na nangilabot ang buo niyang katawan. Para siyang namanhid habang nakatingin sa salamin at pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Bigla na lang din nag-sink in sa utak niya ang mga sinabi ng pusa kanina lang. Nang mapatingin pa siya sa relo, ay doon niya lang din na-realize na kanina lang nangyari ang lahat dahil mag-aalas 4 pa lang ng hapon. Hindi dapat matakot ang mababait na tao dahil alam nilang wala naman silang ginagawang masama.
Pasensya na kung pati ikaw ay nadamay sa pagbibigay ng leksyon. Utang ina, totoo mga kuting na itim. Ano, Albert? Magme-makeup ka pa, ha? Kabado na lang siyang napalabas ng banyo sapagkat napagtanto niya ring hindi pala siya makakapagbasa ng kamay dahil sa sariwang sugat nito. Nang makapagbihis na ng maayos, ay sumunod na siya sa parking area kung saan naghihintay ang naiinip na niyang ate. Binuksan at sinara niya muna ang gate bago sumakay ng sasakyan at nagbiyahe papunta sa supermarket. Eksaktong 4:00 nang marating nila ang nasabing lugar, pero hindi niya yun naramdaman dahil sa iba ang takbo ng kanyang utak. Yun ay tungkol sa mga itim na kuting na tila pinaglalaruan siya. Nandito na tayo. Ayaw mong lumabas? Dito ka lang? Ha? Siyempre, sasama ako. Kanina pa kita kinakausap eh. Kung di pa kita kinalabit dyan. Pati yata yung utak mo, namamanid na rin sa gamot, no? Hindi na lang umimik si Albert dahil hindi niya pa rin maintindihan ang nararamdaman niyang takot matapos malaman na hindi pala panaginip lang ang mga nangyayari sa kanya simula nung isang gabi pa. Kaya habang namimili, ay hindi rin naman siya makausap na maayos ng kanyang ate na medyo naiinis na rin sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Nang pauwi na sila eksaktong 6:00 ng gabi, ay napadaan ang sasakyan sa bahagi kung saan kamuntik noon sumemplang sina Gilbert at Albert. Ate, magdahan-dahan ka lang dito. Kasi dyan sa mga damo-damo may mga taong bigla-bigla na lang sumusulpot. Hindi nga nagkamali ang binata dahil bago pa siya matapos sa pagsasalita ay may 2 taong sumulpot na mula sa damuhan. Ito ang 2 matandang mag-asawa na siyang dahilan kung bakit naghihimutok ang Kuya Gilbert nila. Diyos ko po, buti na lang at nakapagpreno kaagad ako. Matapos mag-sign of the cross ng dalaga, ay lumabas kaagad siya ng sasakyan para kumustahin ang mag-asawang matanda. Sumunod din naman si Albert. Manang, Tatang, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po ah. Bakit po kasi bigla-bigla na lang kayong sumusulpot? Delikado po yun. Mamaya mapahamak po kayo niyan eh. Yumukod lang ang mag-asawa na pinigil naman ni Albert. Nako, wag na po kayong yumukod, Manang. Tatang, ba't po ba kayo galing sa damuhan? Pangalawang beses ko na kayong naiengkwentro dito ah. Pasensya na kayo, iho, iha. Nagugulay kasi kami dyan sa gilid-gilid. Yan lang kasi ang madalas naming kainin. Talbos ng kamote at kangkong. Dahil wala naman kaming pera. Mabuti nga at nakakuha ng munting manok ang asawa ko dyan sa damuhan na pag-alagala lang. Kahit papaano ay makakatikim kami ng karne. Nagkatinginan tuloy ang magkapatid na tila nahabag sa matandang mag-asawa. Ate, isabay na natin sila. Huh? Alam mo bang bahay nila? Sila ang kapitbahay natin dun sa likod. Yung maliit na kubo. Ganun na lang ang gulat ng dalaga pagkatapos yun marinig. Pero hindi siya nag-alinlangan na pasakayin sa kotse nila ang mag-asawa. Nakitang-kita ang tuwa sa mga mukha. Nang nasa kotse na silang 4, ay dali-daling nagmaneho si Gina pa uwi sa kanilang bagong bahay. At habang nakafocus ang dalaga sa pagdadrive, ay nagkaroon ng pagkakataon ng bunso niyang kapatid na makausap ang mag-asawa. Kahit ang totoo, ay naiilang ang binata. Pasensya na po pala kayo kay kuya nung nakaraang araw sa kakagabi. Mabait naman po yun si Kuya Gilbert eh. Nagkataon lang po na masama ang timpla niya. Oo nga po. Actually, sabi niya kagabi sa amin, kapag nakita niya kayo ulit, hihingi siya ng tawad sa paninigaw niya. Dapat lang po yun na mag-sorry siya kasi hindi naman tama ang sumagot ng pabalang sa mas nakakatanda. Isa pa po, kapitbahay naman pala namin kayo kaya ang pangit naman kung may hindi pagkakaunawaan. Ayos lang mga apo. Napatawad na namin siya ng asawa ko. Hindi ba mahal, Oli? Oo, mahal kong supeng. Nakakatuwa pong marinig yan. By the way, ako po si Gina.
ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Albert naman po, ang pinakabunso. Tapos yung medyo pabalang magsalita, si Kuya Gilbert. Panganay po namin. Dahil sa mababait naman pala kayo, binabawi na namin ang leksyon na naisip namin sa kanya. Leksyon? Iniisip kasi naming mag-asawa na bigyan sana ng leksyon ng kapatid nyo. Pero dahil na rin sa inyo, hindi na namin itutuloy. Naisip na magkapatid na ang leksyon na tinutukoy ng mag-asawa ay tungkol sa pagpapabarangay kay Gilbert. Kaya nakahinga sila pareho ng maluwag matapos marinig na binawi na ng mag-asawa ang tungkol sa bagay na yon. Kung okay lang po sana sa inyo, para na rin makabawi kami, sa bahay na po kayo maghapunan. Ipagluluto ko po kayo ng sinabawang pagkain na madalas namin iluto sa mga magulang namin noon. Siguro po, saka nyo nalutuin yung maliit na manok kapag malaki na. Padadalan ko na lang din po kayo ng mga iba pa naming pinamili kanina. Huwag na po kayong tumanggi, please. Para na rin makausap kayo ng personal ni Kuya. Kaya nga lang po medyo masama ang pakiramdam niya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Pagdating natin sa inyo magiging mabuti na ang lagay ng Kuya Gilbert nyo. At makakapagtrabaho na siya ulit bukas. Tama ang sinabi ng asawa ko, kaya wala kayong dapat intindihin sa kalagayan ng inyong kuya. Napakibit balikat na lang si Albert kahit ang totoo ay nawiwirduhan siya sa mga sinasabi ng mag-asawa. Si Gina naman ay nag-focus na sa pagmamaneho hanggang sa marating nila ang tapat ng kanilang bahay. Nang pababa na si Albert para buksan ang gate, ay hinawakan siya sa kamay ng matandang babae at ngumiti. Dahil sa mga ngiting yon, ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya ang binata na hindi niya alam kung nakakatakot ba o nakaka-relax. Bakit ba nakabenda ang mga kamay mo? Wala ka namang sugat. Nginitian na lang ni Albert ang matandang babae bago buksan ang gate. Pagpasok nilang apat sa loob ng bakuran at pagbaba ng sasakyan, ay tila nag-iba rin ang ekspresyon sa mukha ng mag-asawang matanda. Ang kaninang masasayahin nilang mukha ay naging seryoso at napansin niyo ng magkapatid. Ayos lang po ba kayo, Manang Suping, Tatang Oli? Mauuna na po kami sa loob para matawag ko si Kuya. Magpapatulong sana kasi akong buhati ng mga pinamili dahil hindi naman kaya lahat ni Albert dahil sa sugat niya. Sabi nga ng asawa ko kanina, wala namang sugat itong si Albert. Pero may mas mabigat na problema kaysa dyan. Ang Kuya Gilbert nyo. Nagkatinginan na magkapatid bago bumaling ulit sa mag-asawang matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Kaya nga po. Pumasok na muna tayo sa loob. Madali kayo sa kwarto ng kuya niyo. Wala na nga silang inaksayang oras. Magkakasunod nilang tinungo ang silid ni Gilbert. Pero wala na silang naabutan doon, kundi napakaraming maiingay na kuliglig. Kuya! Kuya, nasaan ka? Nilibot ng magkapatid ang buong bahay at bakuran, subalit wala naman silang nakita ni anino ng panganay nilang magkapatid. Nang makita sila sa sala ng mag-asawa na tila aligaga, ay hinawakan nila pareho ang magkapatid at kinausap ng maigi. Makinig kayong mabuti at huwag kayong mabibigla dahil kinuha ang kuya nyo ng mga lamang lupa sa bahay na to. Pinaglalaruan siya ngayon. Paano po? Ano pong sinasabi niyo? Albert, tanggalin mo ang benda sa kamay mo. Ngayon din, bilis! Nalilito man sa mga nangyayari, ay sinunod ng binata ang mga sinabi ng matandang babae. Nang tuluyang matanggal ang benda sa magkabila niyang kamay, ay gano'n na lang ang gulat ng magkapatid sapagkat wala nang bakas ng sugat sa kanyang palad. Ano ba naman to? Tang, paano to nangyari? Kami ni Oli ang dalawang kuting na sumusubaybay sa inyo magmula nang magkaengkwentro tayo. Kung ganun, hindi po talaga panaginip yun.
Kaya pala marami akong balahibo ng pusa kanina. Kayo ang dumila sa mga sugat ko para gumaling. Tama. Ang totoo niyan sinadya namin ang pangyayari na yon. Dahil kailangan naming malaman kung anong klaseng ugali na meron ang bagong maninirahan sa bahay na to ni Gigi. Anak namin si Gigi at kami ang nagpoprotekta sa mga bagong nakatira rito. Katulad ng sinasabi mo, Gina, mahiwaga ang lupain na to. Wala akong maintindihan. Bago pa matapos ni Gina ang sinasabi, ay nakarinig na sila ng mga kalabugan sa iba't ibang sulok ng bahay, dahilan para maalarma silang lahat. Wala na tayong oras, mahal. Mga apo, saka na namin ipaliliwanag ang lahat kapag nabawi na natin ang kuya nyo. Dahil kapag hindi natin siya nakuha ngayong magdamag, ay malabo na siyang masagip. Baka mapunta na siya sa pinakamalayong bahagi ng kabilang dimensyon. Kahit nalilito at tila walang maintindihan sa mga nagaganap ay nagtiwala na lang ang magkapatid dahil alam nilang wala silang magagawa, lalo na kung patungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Magtiwala kayo sa amin. Katulad ng sinabi namin kanina, magiging okay ang Kuya Gilbert niya. Pagkatapos sabihin nyo ng matandang babae, ay tumalim ang mga mata nito at nag-iba ang aura bagong muling magwika. Oli, kunin mo ang buhay na manok. Padali ka! Habang kinukuha ng matandang lalaki ang nasabing manok, ay nagsimulang bumulong ng mga kakaibang salita si Manang Suping. Nang marinig yun ng magkapatid, ay napayakap sila sa isa't isa habang nakatayo sa isang sulok at naghihintay ng kung ano pang mangyayari. Ate, yan yung mga salitang naririnig ko sa kanila. Natatakot ako. Sana maging ayos lang si kuya. Magiging ayos lang siya kung tatatagan niyo ang loob niyo. At manalangin din kayo dyan ng tahimik. Pagkatango ng magkapatid, ay nagpatuloy ang matandang babae sa pagbigkas ng kanyang ritual. Terra elementa, aqua elementa, aer elementa, ignis elementa, et elementa quae me odiunt. Terra elementa, aqua elementa, aer elementa, ignis elementa, et elementa quae me odiunt. Terra elementa, aqua elementa, aer elementa, ignis elementa, et elementa quae me odiunt. Terra elementa, aqua elementa, aer elementa, ignis elementa, et elementa quae me odiunt. Terra elementa, aqua elementa, aer elementa, ignis elementa, et elementa quae me odiunt. Terra elementa, aqua elementa, aer elementa, ignis elementa, et elementa quae me odiunt. Ganun na lang ang takot ng magkapatid nang biglang magpatay-sindi ang ilaw. Pero katulad ng sinabi sa kanila ni Manang Suping, pilitin nilang maging matapang para sa kapakanan ng panganay nilang kapatid. Hawak kamay silang nananalangin ng tahimik habang nagmamasid-masid sa paligid. Oro hac nocte et auxilium tuum peto ut perditum nobis revocet. Accipe sanguinem nostrum. Resentis puli sanguinem. Oro hac nocte et auxilium tuum peto ut perditum nobis revocet. Accipe sanguinem nostrum. Resentis puli sanguinem. Oro hac nocte et auxilium tuum peto ut perditum nobis revocet. Accipe sanguinem nostrum. Resentis puli sanguinem. Oro hac nocte et auxilium tuum peto ut perditum nobis revocet. Accipe sanguinem nostrum. Resentis puli sanguinem. Oro hac nocte et auxilium tuum peto ut perditum nobis revocet. Accipe sanguinem nostrum. Resentis puli sanguinem. Napabaling silang lahat sa pagdating ni Tatang Oli, tanga ng buhay na manok na nagwawala na
dahil sa hindi magandang presensya na pumapalibot sa kanila. Odi queso hac nocte oratione meam. O elementa terrae aquae aeris ignis sunt alia elementa quae odiunt. Queso vocationem meam odi. Odi queso hac nocte oratione meam. O elementa terrae aquae aeris ignis sunt alia elementa quae odiunt. Queso vocationem meam odi. Odi queso hac nocte oratione meam. O elementa terrae aquae aeris ignis sunt alia elementa quae odiunt. Queso vocationem meam odi. Odi queso hac nocte oratione meam. O elementa terrae aquae aeris ignis sunt alia elementa quae odiunt. Queso vocationem meam odi. Odi queso hac nocte oratione meam. O elementa terrae aquae aeris ignis sunt alia elementa quae odiunt. Queso vocationem meam odi. Odi queso hac nocte oratione meam. O elementa terrae aquae aeris ignis sunt alia elementa quae odiunt. Queso vocationem meam odi. Nagpatuloy sa pagpatay-sindi ang mga ilaw hanggang sa humarap ang matandang babae sa kanyang asawa at pasigaw na nagsalita. Oli, patayin mo na ang alay! Pagkasabing yon ay hindi nag-alinlangan si Tatang Oli na baliin ang leeg ng inosente at kaawa-awang manok. Nagtalsikan ng mga dugo nito sa sahig, dahilan din para matutop ni Gina at Albert ang kanilang mga bibig. Habang nangingisay ang manok at tumutulo sa sahig ang dugo nito, ay nagpatuloy sa pagsasalita ang ginang. Sa pagkakataong yon ay nauunawaan na nila ang kung anong sinasabi nito. Mga elemento ng lupa, mga elemento ng tubig, mga elemento ng hangin, mga elemento ng apoy, at ang mga elementong nakaririnig sa akin. Ako'y nananalangin sa gabing to at humihingi ng inyong tulong upang maibalik sa amin ang isang taong nawala. Tanggapin niyo ang alay naming dugo, dugo ng isang sariwang manok. Ipagkaloob niyo na dinggin ang panalangin ko sa gabing ito. O mga elemento ng lupa, tubig, hangin, apoy, at ibang elementong nakaririnig, dinggin niyo po nawa ang aking panawagan. Biglang humangin ng mahina, subalit kakaiba ang hatid nito sa kanilang pakiramdam. Sobrang lamig at nanonood hanggang sa buto na para silang nasa isang malayong lugar. Pagkalaon ay bigla rin itong nawala at muling bumalik ang mainit na pakiramdam at pagkatapos ay si Tatang Oli naman ang nagsalita. Mga elemento ng lupa, mga elemento ng tubig, mga elemento ng hangin, mga elemento ng apoy at mga elementong nakaririnig sa akin. Ako'y nananalangin sa gabing to at humihingi ng inyong tulong upang maibalik sa amin ang isang taong nawala. Tanggapin niyo ang alay naming dugo, dugo ng isang sariwang manok. Ipagkaloob niyo na at dinggin ang panalangin ko sa gabing ito. O mga elemento ng lupa, tubig, hangin, apoy, at ibang elementong nakaririnig, dinggin niyo po nawa ang aking panawagan. Inulit-ulit ng matandang mag-asawa ang mga panalangin yun hanggang sa magsimula nang ang umingay ang paligid. Nagkalabugan ang bawat sulok ng silid, kasabay ng pagkuti-kutitap ng mga ilaw, hanggang sa ilang minuto pa nga ay biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Hindi na napigilan pa ni Gina ang sarili, kaya napatili na siya sa takot at napaiyak habang napayakap na mahigpit sa bunsong kapatid.
Ate, magpakatatag ka. Kailangan tayo ni Kuya. Nagpatuloy lang nang nagpatuloy ang mag-asawa sa pagsigaw ng mga panalangin yon hanggang sa nagbalik na naman ang malamig na presensya. Ang mga maiingay na kuliglig na nasa silid ni Gilbert ay nagtipon sa sala at pinagkumpulan ang patay na manok na hawak-hawak pa ni Tatang Oli. Maya-maya pa ay narinig na nila ang malakas na boses ni Gilbert mula sa kung saan. Umiiyak to at humihingi ng tulong sa kanila na halatang takot sa tono ng boses. Gina! Albert! Tulungan niyo ako! Nasaan ako? Nasaan kayo? Bakit sobrang dilim dito at ang daming halimaw? Hinahabol nila ako! Tulong! Parang awa niyo na! Kuya, ililigtas ka namin. Huwag kang mag-alala. Kuya Gil, pakinggan mo ang boses namin. Oli, madali ka na. Abutin mo ang kamay niya. Gilbert, kung nakikita mo ang mga kamay ko, abutin mo ako. Madali ka, Apo. Pagkatapos sabihin nyo ng Ginoo, ay isang nakakakilabot na ugong ang kanilang narinig. Para tong pinaghalo-halong boses ng mga demonyong gustong makakawala sa impyerno. At sa isang kisap mata, ay nakita na lang nilang nakayakap na si Gilbert kay Tatang Oli. Puno ng putik ang katawan niya at nanginginig sa sobrang takot. Nawala bigla ang mga kuliglig pati ang manok at ang kahit anong ingay. Bumalik ang lahat sa normal, kaya agad lumapit ang dalawang magkapatid sa kanilang kuya at nag-iyakan silang tatlo. Anong nangyari? Saan ako napunta? Huwag niyo na akong iiwan pa. Oo, kuya. Promise, Kuya, hindi ka namin iiwan ni Ate. Kinabukasan, nang maging okay na ang lahat, ay ipinaliwanag ng matandang mag-asawa kung sino sila at kung bakit sila nanatili sa kubo kahit pa nasa ibang bansa na ang kanilang anak na si Gigi. Nang maunawaan ng magkakapatid na Gilbert, Gina at Albert na mag-asawang puting mangkukulam ang nakatira sa likod ng kanilang bakuran, ay ginawa rin nila ang lahat para maprotektahan ang sikreto ng mga to. Nagkasundo sila na protektahan ang lugar na yon sapagkat tinuturing tong mahiwaga ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Wala nang gumambala pang masasamang elemento sa magkakapatid at nabuhay sila ng matiwasay hanggang sa dumating ang panahon na namayapa na rin ang mag-asawang sina Manang Suping at Tatang Oli. Wakas.